Dahil mas malaki ang puwersa ng Russia kaysa Ukraine at unti-unti nitong nasasakop ang mga rehiyon tulad ng Donetsk, madaling isipin na nananalo si Vladimir Putin at Russia sa digmaang ito. Kung susuriin pa ng mas malalim at isasama ang taktika, estratehiya, momentum, moral, kahusayan, ekonomiya at iba pang salik sa resulta ng labanan, ibang larawan ang nakikita ng maraming tagamasid. Isa kung saan ang Kyiv ang namamayani at ang Moscow ay natigil sa putikan. Kaya, ang paniwalaing nananalo si Putin ay, sa pinakamabuti, mapagtatalunan at dumarami ang mga ebidensyang binabanggit upang ipaglaban ang kabaligtaran. Kaunti lang din ang ebidensyang maipapakita ni Putin na magbibigay pag-asa o optimismo para sa kinabukasan ng Russia. Oo, may ilang teritorial na tagumpay ang bansa kamakailan, tinatayang nasa ilang daang milya kwadrado noong tag-init ng 2025, pero hindi ito malaki o makakaapekto sa laro. Karamihan sa kanilang tagumpay ay panandalian, habang matapang na ipinagtatanggol at nilalabanan ng Ukraine ang pinakamahahalagang lugar. Kaya kahit makuha ng Rusya ang ilang maputik na lupa o abandonadong pamayanan, nahihirapan pa rin silang makamit ang mga tagumpay na tunay na makakaapekto sa takbo ng digmaan. Pinakamalinaw itong makikita sa loob at paligid ng Pokrovsk sa Donetsk, na may matibay na koneksyon papasok sa Ukraine. Dahil dito, mabilis ang paggalaw ng tropa, sasakyan at supply. Dahil sa estratehikong kahalagahan nito, matagal nang pangunahing target ng mga puwersang Ruso ang Pokrovsk. Sa katunayan, halos isang taon na mula nang unang lumapit ang mga sundalong Ruso sa lungsod, at mula noon ay sinusubukan na nilang sakupin ito, ngunit paulit-ulit silang nabibigo. Ibinuhos na ng Kremlin lahat dito. Gumamit sila ng grupong pandambang, drone at tangke. Nagpadala pa sila ng mga sundalong Ruso na nagpanggap na sibilyan para subukang sakupin ang Pokrovsk. Mula sa loob, wala ni isa ang gumana. Kahit nagbago ng direksyon ang mga puwersang Ruso at sinubukang palibutan ng lungsod, pumunta sila sa hilaga para sakupin ang mga kalapit na bayan at nayon. At sa isang punto, nabasag nila ang depensibong linya ng Ukraine malapit sa lungsod ng Dobropilya, ngunit sa huli ay nabigurin ang kanilang hakbang. Nagpadala ang Ukraine ng pinakamalalakas na unit gaya ng ika-73 mekanisadong brigada at Azov Corps sa lugar. Pagsapit ng Agosto, napatalsik na ang karamihan sa mga Ruso at tumatag muli ang linya ng harapan. Kaya, sa kabila ng maraming balita at ulat ng media nitong mga nakaraang buwan na nagsasabing malapit nang bumagsak ang Pokrovsk, nananatili pa rin sa kamay ng Ukraine ang lungsod sa ngayon. Maaaring bumagsak din ito, lalo na kung patuloy na aatakehin at dadagdagan ng mga Ruso ang yaman para masakop ito. Pero ang mismong katotohanan na tila imposibleng misyon para sa mga Ruso ang masakop ang isang lungsod lang, ay nagpapakita kung gaano talaga kahina ang bansa sa ngayon. Sa kabila ng lakas militar, malaking gastusin sa depensa, maraming tauhan, bomba, misil, drone, armor at artilleriya. Hindi pa rin nito masakop ang isang lungsod sa harapan. At para lalong lumala ang sitwasyon para kay Putin, nagawa pa ngang mabawi ng Ukraine ang mas maraming lupain kaysa sa nawala nila sa lugar ng Pokrovsk nitong buwan ng Agosto. Kamakailan, ibinunyag ng Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Ukraine na si Oleksandr Syrsky sa isang post sa Telegram ang mga hamon at tagumpay ng Ukraine nitong Agosto. Sa post na iyon, binigyang diin ni Syrsky na kahit tumaas ang agresyon ng Russia at inilunsad ang summer offensive para mas mabilis makakuha ng teritoryo, sa huli ay medyo mahina pa rin ang naging resulta nila. Sa katunayan, ang buwan na inaasahan ng mga mananakop na magkakaroon sila ng tagumpay at ibinuhos ang lahat ng kanilang makakaya ay naging buwan ng pinakamaliit na teritorial na tagumpay ng kalaban sa mga nagdaang panahon. Kung titignan ang direksyon ng Dobropilya, doon bumuo ng grupong pandigma ang kalaban na sakop ng mga Ruso ang 52 milya kwadrado. Ngunit nawalan naman sila ng 78. Sa Pokrovsk, nakuha nila ang 19 na milya kwadrado, habang nabawi naman ng tropa natin ang 1,000 at 3 milya kwadrado. Ibig sabihin, sa Pokrovsk area pa lang, nakabawi ang Ukraine ng 5 beses na mas maraming lupa
kaysa sa nasakop ng Russia. Mas kahanga-hanga pa ito kung isa sa alang-alang na dito nakatutok ang malaking bahagi ng pagsisikap ng Russia na naglunsad ng tinatayang 350 na pag-atake sa direksyon ng Pokros sa unang linggo pa lang ng Setyembre. Hindi lang pinipigilan ng Ukraine ang mga pag-atake, kundi nakakaganti at nababawi pa ang mga teritoryong nawala na halos imposible noong mga unang yugto ng digmaan kung kailan nakatuon lang ang mga puwersa ng Kiev sa depensa at kakaunti ang pagkakataon para sa mga kontra-atake o opensiba. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago sa laban. Walang duda na Russia ang nanalo noong unang bahagi ng digmaan. Sumugod ito sa Ukraine gamit ang buong lakas. Maraming sundalo, tangke, armored na sasakyan, at iba pang kagamitan na mabilis na tumawid at sumakop sa malaking bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Napilitan ang mga puwersa ng Ukraine na mabilis na mag-adapt, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang mga mananakop, kahit na mas maliit ang kanilang bilang at kulang sa mga kagamitan. Habang lumilipas ang panahon, nagbago ang sitwasyon, bumagal, at napatigil ang pag-usad ng Russia sa iba't ibang harapan. At habang tumatanggap ang Ukraine ng tulong at suporta mula sa mahahalagang kaalyado sa buong mundo, tulad ng Estados Unidos at mga bansa ng European Union, lalo itong lumakas. Nagsimula itong gumante at malakas ang naging ganti nito. Sobrang lakas na naranasan ng Russia ang isa sa pinakamalaking pagkalugi sa makabagong labanan na may mahigit 1 milyong nasawi at sugatan. Ayon kay Commander General Alexander Syrskyi ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, halos 3,000 at libong katao ang namatay o nasugatan ngayong taon. Nawalan din ito ng napakaraming kagamitan. Mahigit 4,000 at 100 tangke, 8,000 at 300 armored vehicles, 300 at 50 surface-to-air missile systems, 100 radar, 4,000 at 100 truck jeep at sibilyang sasakyan, 300 ang command posts at maraming rocket launchers. Patuloy pang dumarami araw-araw ang mga bilang na yan. Dahil sa mga pagkaluging ito, napilitan ang mga komandante ng Rusya na bumalik sa plano at baguhin ang kanilang mga doktrina. Binago nila ng husto ang kanilang mga taktika. Lumayo mula sa dating pag-asa sa mga tangke at armor. At ngayon ay nakatuon sa pagpapadala ng maliliit na grupo ng sundalo sa teritoryo ng kalaban. Karamihan sa mga sundalong ito ay walang armor. Baril lang at bag ang dala ng iba. Samantalang ang iba ay ipinapadala sa kabila ng hangganan gamit ang simpleng sasakyang sibilyan tulad ng truck, jeep, motorsiklo o golf cart. Sila ay nasa ilalim ng artillerya, drone attacks at armor offensives ng Ukraine. Alam ng maraming sundalong Ruso na nasa misyon silang halos tiyak ang kamatayan. Kahit hindi ito tuwirang sabihin, nakikita nila ang mga kasamang sundalo na parang isinusuong lang sa panganib. Alam nilang sila na ang susunod sa padalos-dalos na utos ng mga nasa kapangyarihan, itinuturing na pambala at pinipilit ialay ang buhay para sa layuning lalong nagiging magulo. Naiintindihan na bumaba ng husto ang kanilang morale. Tinatayang 10,000 sundalong Ruso ang piniling tumakas na lang. Maaaring parusahan ng kulong, pagpapahirap, o di umanong kamatayan sa kamay ng komander ang mga tumatakas o nagtangkang tumakas. Marami ang mas piniling sumugal, nauunawaan na mas malaki ang tsansa nilang mabuhay kung tatakas sila mula sa hukbo ng Kremlin kaysa maging bahagi nito. Nauunawaan ni Grigory Sverdlin, tagapagtatag ng Get Lost, na tumutulong sa mga lalaking Ruso na umiwas sa conscription ang kanilang pananaw. Hindi mahalaga sa mga komandante ang buhay nila. Sa mga opisyal ng Russia, mas mahalaga ang tangke o sasakyan kaysa sa 10 o 20 tao. Madalas naming marinig mula sa kliyente na sinasabi ng opisyal na lahat sila'y patay na sa 1 linggo. Makakakuha lang ng ibang unit ang opisyal, kaya hindi ito problema para sa kanila. Ang mga sundalo ang buhay ng bawat hukbo sa mundo. Kahit sa panahon ng artificial intelligence at drone warfare, hindi mabubuhay ang militar ng walang tao. Mga taong handang isugal ang buhay para sa bansa dahil mahal nila ito at naniniwala sa ipinaglalaban nila. Mukhang hindi ito naiintindihan ng Rusya. Itinuturing nilang parang walang kwenta ang mga sundalo nila, kaya ngayon ay nagbabayad sila. Patuloy pa rin silang nakakakuha ng libu-libong bagong recruit buwan-buwan
dahil sa malalaking bayad na iniaalok sa mga pamilya ng sumasali. Pero tiyak na bababa rin ang mga bilang na yan. Kahit malaki ang populasyon ng Rusya na 143 milyon, wala itong walang hanggang supply ng mga handang lumaban na nasa edad militar na pwedeng ipalit sa mga nasusugatan o namamatay sa Ukraine. Ganoon din ang kalagayan ng lahat ng yaman militar ng Rusya. Wala ni isa ang walang hanggan. Kayang gumawa ng daan-daang bagong T-70 na tangke kada taon at maglabas ng lumang Soviet na modelo mula imbakan. Hindi iyon sapat para mapalitan ang nawala. Kaya rin nilang gumawa ng libu-libong drone at bomba. Pero lahat ng ito ay nangangailangan ng oras, pera, at mga mapagkukunan. At unti-unting ngunit tiyak na nauubusan na ng lahat ng tatlo ang Russia. Ang ekonomiya na dati malakas, matatag, at maayos ay unti-unting humihina araw-araw. Dahil sa walang ingat na gastos, korupsyon, at malaking pag-aaksaya, bumagsak ang Russian National Wealth Fund. Ang mga pangunahing bangko ay nahihirapan na makasabay sa mga hindi nababayarang utang. Tumaas ng sobra ang presyo ng bilihin, may banta ng resesyon, at unti-unting naaapektuhan ng parusang kanluranin ang yaman ng Kremlin. At dahil bigo ang kanyang militar at bumabagsak ang pananalapi ng kanyang bansa, si Putin ay nagiging mas desperado, pabago-bago at natatakot. Makikita pa sa ito sa kanyang mga aksyon, gaya ng patuloy na paglilinis sa mga general, ministro, at matataas na opisyal ng Russia. Nakipagsanib puwersa siya sa Federal Security Service, ang ahensyang tiwala ni Putin. Nagsimula ang Pangulo ng Russia ng kampanya kontra korupsyon at pinatalsik ang maraming nasa mataas na posisyon. Ibinabaling niya ang sisi sa pagkabigo ng Russia sa iba't ibang scapegoat, pinipilit ang iba magbitiw, kinukulong ang ilan, at posibleng may kaugnayan sa pagpatay o pagpapakamatay ng iba. Napilitan si Putin na bawasan ang gastos sa militar ng bansa simula 2,000 at 26 na alam niyang makakasama sa tsansa niyang manalo sa digmaan. Dagdag pa, kahit iniutos niya ang malaking opensiba ngayong tag-init, layunin nitong makakuha ng teritoryo at ipakita ang kapangyarihan. Bago ang kanyang pagpupulong kay Pangulong Donald Trump noong Agosto, nabigo ang kanyang mga puwersa na makamit ang anumang malaking tagumpay. Sa madaling salita, tulad ng kanyang hukbo, naipit si Putin. Parang nagtatampisaw lang siya, walang nararating at kakaunti ang pag-asa na magkakaroon ng malalaking positibong pagbabago sa hinaharap. Sa panig ng mga Ukranyano, ibang-iba ang kwento. Sa nakaraang taon o higit pa, at lalo na nitong mga nakaraang buwan, ang Kiev ay muling bumangon na parang isang phoenix mula sa abo. Naranasan ng nito ang maraming tagumpay, mula sa paglusob sa course ng Russia noong nakaraang taon hanggang sa Operation Spiderweb na pag-atake sa mga paliparan ng Russia noong Hunyo 1 ngayong taon. Dati ay puro depensa lang. Ngayon ay natutunan na nitong gumanti sa Russia na may epektibong resulta. At lahat ng ito ay nauuwi sa isang salitang estratehiya. Minsan, mukhang walang malinaw na estratehiya ang Russia, kundi umatake lang. Ibinabato nila lahat ng meron sila sa Ukraine at umaasang sapat na iyon para mapagod ang kalaban. Pinili ng Kremlin ang paggamit ng dahas. Iniisip na ang mas malaking hukbo at malawak na yaman nito ay sapat na para talunin ang Ukraine at magbukas ng daan patungo sa tagumpay. Sa kabila ng pagkalugi, itinuloy pa rin nila ang taktika na nagpapakitang kulang sila sa flexibility at maagang pagpaplano. Nagbago ang estratehiya ng Ukraine sa paglipas ng panahon, natukoy ang mga layunin at paulit-ulit na nakahanap ng paraan para makamit ito. Napansin nito na mas epektibo nang gumamit ang Russia ng mga drone at pag-atake mula sa himpapawid. Kaya nakahanap ito ng mga paraan hindi lang para depensahan ang sarili laban sa mga pag-ataking iyon, gamit ang makabago at malikhaing air defense at suporta mula sa mga kaalyado, kundi nagsimula rin itong pag-aralan at paghusayin ang sarili nitong paraan ng drone warfare. Nakapag-develop ito ng sarili nitong mga drone at mula noon ay ginamit ang mga ito ng may matinding epekto. Pinakatanyag dito ang Operasyon Sapot ng Gagamba. Ngunit ginamit din ito sa maraming makabuluhang pag-atake sa Russia at mga nasakop nitong lugar. Habang binobomba ng Russia ang mga drone sa sibilyang target tulad ng paaralan, tirahan, at ospital, mas marangal at taktikal naman ang Ukraine. Naglalaan ito ng oras para tukuyin ang mga target na pinakamahalaga sa Russia,
yung mga may pinakamalaking halaga at ginagampanan ang pinakamahalagang papel sa pagpapanatili ng makina ng digmaan ng Kremlin na patuloy na gumagana. Mga target gaya ng radar stations, air defense systems, paliparan, eroplano, oil refinery, pipeline, production plant, storage facility, ATB. Dahil sa maingat na plano at mahusay na pagsasagawa, mas madalas nang isinasagawa ng armadong puwersa ng Ukraine ang mga sorpresang pag-atake sa mga target na ito. Nag-iiwan ito sa Russia ng malaking gastos sa pagkumpuni o muling pagtatayo na umaabot minsan sa milyon o bilyong dolyar. Lalong humihina ang ekonomiya ng Kremlin dahil sa mga atake na nagpapahirap kay Putin at sa kanyang mga komandante. Ayon kay Scott Harper, Executive Director ng Defense of Liberty Foundation, sa op-ed niya sa Kiev Post, hindi itinututok ng Ukraine ang kanilang mga misil at drone sa mga gusaling tirahan tulad ng ginagawa ng mga Ruso. Moral ang digmaan ng Ukraine at hindi sila tumatarget ng sibilyan. Bawat drone, misil o bomba ay nakatutok sa lehitimong pormasyon ng tropa, command post, pasilidad ng imbakan ng armas o bahagi ng logistics chain. Kamangha-mangha, gumagana ito. Pinapatay ng implasyon ang ekonomiya ng Russia. Hindi makakuha ng gasolina ang mga rehiyon at hindi makapaghatid ng pagkain, tubig at bala sa harapan ang mga tren. Namamatay ang mga general at colonel sa pwesto at dumami ang sunog sa mga refinery nitong mga buwan. Hindi ito titigil, lalo pa itong lalala. Tama si Harper. Epektibo ang pag-atake ng Ukraine. Nagdudulot ng kaguluhan sa mga Ruso at problema kay Putin sa Kremlin. Ang mga puwersa ng Russia, naubos na at dumaranas ng pisikal at emosyonal na paghihirap, ay nahihirapan na ngayong makuha ang mga supply na kailangan nila. Maging mga komandante ng militar ay nawawalan ng gana lumaban at umatras papasok sa Russia. Palaging may mga sunog at pagsabog, dulot ng mga drone at missile strike ng Ukraine. At tungkol naman sa mga missile, lumakas ang kakayahan ng Ukraine sa long-range strike kamakailan. Inilalantad ang mga makabagong sandata para sa susunod nilang pag-atake. Ang Long Neptune, special na version ng Neptune anti-ship missile, ay ngayon kayang bumiyahe ng hanggang 600 at 20 milya. Ang SAPSAN ay unang high-speed ballistic missile ng Ukraine. May maximum range na 310 milya at bilis na lampas 3,000 milya kada oras, 4 na beses mas mabilis kaysa tunog. Ipinakita pa nga ng Ukraine ang kanilang Flamingo missile na sinasabing kayang tamaan ang mga target na nasa nakakagulat na 1,800 milya ang layo. At pinapataas ng Kyiv ang kanilang mga pasilidad sa produksyon upang aktwal na makagawa ng ganitong mga uri ng missile sa dami na kailangan nila para makapagdulot ng malaking, game-changing na pinsala sa Russia. Gaya ng ipinaliwanag ni Harper, mas mabilis na nag-i-innovate at gumagawa ang Ukraine ngayon. Mahigit 50% ng sariling armas ang nagagawa na nila at plano pang dagdagan ito. Ibig sabihin nito, unti-unti ngunit tiyak na nagiging mas hindi na umaasa ang Ukraine sa suporta ng mga kaalyado nito sa kanluran. Kailangan pa rin nito ng armas at tulong mula sa United States, United Kingdom at Alemanya. Pero mas kaya na nitong gumawa at gumamit ng sarili nitong mga sandata para ipaglaban ang digmaan nito laban sa Russia. Nandyan din ang iba pang kamanghamanghang inobasyon ng Ukraine na naiulat nitong mga linggo at buwan, gaya ng Artificial Intelligence Sentinel Turret at makabagong static na pader. Kaya nilang magpadala ng drone groups na ligtas bumagsak sa lupa at gumawa ng armor package para sa tanks at vehicles na nagpapalakas sa resistensya nila laban sa drone attacks ng Russia. Maganda ang pagkakasabi ni Harper sa sitwasyon. Nanalo ang Ukraine dahil aktibo nitong pinapahina ang kakayahan ng Russia na makipagdigma habang patuloy namang lumalakas ang sarili nitong kakayahan. O para mas gawing simple, lalong lumalakas ang Ukraine habang humihina naman ang Russia. At iyan ang dahilan kung bakit dahan-dahan, ngunit siguradong lumilipat ang agos ng digmaang ito pabor sa Kiev. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na nagmamarcha na ang Ukraine patungo sa isang ganap na tagumpay o na wala itong mga sariling problema. Kasalukuyang kinakaharap ng bansa ang isang malaking krisis sa tauhan habang nahihirapan itong makahanap ng sapat na sundalo na ipapadala sa mga pinagtatalunang teritoryo sa mga harapan. Hinarap at patuloy na hinaharap ng Ukraine ang
Napakaraming iba pang hamon at pagsubok, tulad ng katotohanang kailangan nitong tiisin. Gabi-gabing pambobomba, kadalasan ay may kasamang daan-daang Russian drone at missile na inilulunsad sa mga bayan at lungsod sa buong bansa. Naranasan ng Kyiv ang matinding pagkamatay ng mga sundalo at sibilyan, pati na rin ang pagkasira ng mga bahay, ospital, paaralan at monumento. Bahagi ng kasaysayan, pamana at kultura nito ay nabura agad dahil sa malulupit na pag-atake ng Russia. Ngunit sa kabila ng matinding pagsubok, nagawa ng bansang ito na manatiling napakatatag. Ipinakita ng mga tao nito ang kahanga-hangang tibay at lakas ng loob, at patuloy nila itong pinapamalas araw-araw. Humarap ang kanilang pamunuan sa halos imposibleng sitwasyon at tumugon ang militar sa matinding pananakop ng Russia. Dahil sa talino at inobasyon, patuloy silang nakakahanap ng mas epektibong paraan para ipagtanggol ang kanilang lupain at gumanti sa mananakop. Kaya, habang malaki ang nababawas sa tao at kagamitan ng Russia, nagkakagulo ang gobyerno nila at unti-unting bumabagsak ang ekonomiya. Kahit napapahiya ang sarili dahil sa sunod-sunod na pagkabigo sa taktika at di makuha kahit simpleng layunin, patuloy pa rin ang Ukraine sa ginagawa nito mula umpisa. Matatag, lumalaban at gumaganti ito. At lalo nang mukhang sila ang nakakalamang sa digmaang ito, na nagpapaliit at nagpapababa sa tsansa ni Putin na manalo araw-araw. Alamin ang pinakabagong tagumpay ng Ukraine at kalagayan ng digmaan sa aming bagong video. Tampok ang pagsalakay ng Ukraine sa Black Sea na sumira sa mahahalagang kagamitan ng Russia tulad ng assault boat at electronic warfare system, o kung paano ginawang tunay na patibong ng matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine ang Pokrovsk at mga kalapit na lugar para sa mga puwersa ni Putin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga tunay na kaganapan sa Ukraine at kung sino ang nananalo habang nagpapatuloy ang labanan.